Mula sa malayo ay malaya niyang napagmasdan ang isang buong kahariang tinutupok ng apoy. Ang kaharian ng Mesonia. Ang kaharian ng kanyang amang inabanto na siya at itinatangging anak dahil sa takot na malaman ng asawa nitong Reyna ang pagtataksil nito. Antira, ngayong nawasak na ang kaharian ng Mesonia, anong susunod mong hakbang? Tanong ni Aladdin, ang isa sa mga kasamahan sa hangaring pagwasak sa mga kahariang makasarili at sakim. Sila ay mga pangkat na mga abandonadong anak sa labas ng mga haring hindi makontento sa Reyna. Ngunit hindi kayang panindigan ang nabuong anak sa labas at hindi marunong magbigay ng pagkakilala sa kanilang mga pinaanakan sa kanila. Kaya ang kanilang misyon ay paghihigante. Aladdin, maghanap kayo ng paraan upang mapasok ang kaharian ng Mesonia. Alamin niyo kung anong ganap sa loob. Kung tinamaan ng Reyna at Hari ay mas mainam. Ayaw mo bang sumama? Tanong ni Aladdin. Hindi na. Kailangan kong hanapin ang aking inang mortal. Ang hirap at imposible yatang sinasabi mo, Kantira. Bakit naman? Paano mo mahanap ang iyong inang mortal? Masyadong malawak ang mundo ng mga tao. Para saan pa ang makabagong teknolohiya na itinuro ng mga ninuno natin sa kanila, hindi ba? Madaling gawa ng paraan yan. Simula pagkabata ay inalay ko na ang aking buhay sa pagkikipagdigma sa mga kabalyero at tauhan ng kaharian ng Mesonia. Ginawa lamang tayong harang ng kaharian ng Magendan. Ngunit, ang totoong balak lang naman nila ay maagaw at masakop ang buong kaharian ng Mesonia. Tama ng paggagamit nila sa atin. Isa pa ay, naipagigante ko na ang aking sarili kay Haring Amador. Mahabang litanya ni Kantira. Ang Haring Amador na sinasabi mo ay ama natin. Tila nagsisisi na ako sa ating ginawang pagwasak sa kanyang kaharian. Kahit papaano, ay ama pa rin natin siya. Naririnig mo ba ang iyong sarili, Aladdin? Halos isang dekada na tayong nakikipaglaban sa kahariang Mesonia. Kumampi tayo sa kaharian ng Magendan upang magkapagigante sa walang puso nating ama. Isang dekada din tayong nagmakaawa na tanggapin niya, diba? Pero, naawa ba siya sa atin? Tinuring ba niya na mga anak tayo? Kahit sa labas lang? Diba hindi? Kaya bakit ka maawa? Kung natalo natin at napatay ang ilan sa kanila, wala na tayong magagawa pa doon. Dahil ilang beses tayong nagbigay ng babala. Litanya niya. Ako ba, Kantira? Tinuturing mo ba akong kapatid? Kahit na magkaiba tayo ng ina? Oo naman, Aladdin. Lahat kayo na kapatid ko sa aking ama ay mahal na mahal ko. Kaya sana ay magmahalan pa rin tayo, kahit pa magkaiba tayo ng ina. Pangako mo yan, ha? Oo naman. Ikaw, si Agatha, si Cristala at si Lucita. Kayo ay mga kapatid ko. Iba-iba man ang ating ina. Sa akin ay isang tao. Kay Agatha at Cristala ay mga diwata. At kay Lucita ay isang lambana. Tayong lahat ay may mga dugo pa rin ni Haring Amador. Saad ni Kantira sa kapatid na si Aladdin. Kaya niya gustong lisanin ang mundo ng mga immortal ay dahil gusto niyang maranasan na magkaroon ng ina. Ingat ka dun sa mundo ng mga tao. Baka tratuhin ka nila ng hindi maganda. Hindi mangyayari iyan, Aladdin. Basta ikaw ang bahala sa mga kapatid natin dito, ha? Huwag mo silang pababayaan. Oo naman, ikaw din. Ingat sa iyong paglalakbay. Bili ni Aladdin. Agad siyang tumawid ng portal at matapang na hinarap ang buhay ng mag-isa pa rin.
5 taon lang siya nang kunin ng reyna ng Misonya. Ngayon na rin sa kwento ng nag-aalaga sa kanya. Ginawa siya nito hindi upang bigyan ng magandang buhay, kundi sanayin sa pandigma. Para sa huli ay laban sa mga mandirigma ng kahariang Misonya. Ginawa silang mandirigma ng kahariang Magellan upang makapagigante sa parsa ng kalaban nito. Nang lumaki sila ay tinuruan silang magalit ng reyna at hari. Ngayon ay napagtanto niyang walang magandang intensyon ang kaharian ng Magellan. Ginawa lamang sila ng pangharang sa kalaban. Ngayon ay gusto na lamang niyang mamuhay nakasama ang ina. Pagkarating niya sa mundo ng mga tao ay sa isang lungsod siya napadpad. Napakaingay, magulo ang paligid. May nagsisigaw, may umiiyak, may nagtatawanan. Napatakip siya sa kanyang tenga. Masyadong polusyon sa pandinig. Nakakabingi, hindi siya sanay. Ano bang uri ng lugar ito? Paano ko ba mahanap ang aking ina kung ganito? Tanong niya sa sarili. Masyadong napakaraming tao. Hindi niya alam na isang palengke ng lungsod ang kanyang napuntahan. Naglalakad siya ng walang direksyon. Hindi alam kung saan tutungo. Nang makita niya ang isang batang umiiyak at tila ba pinagbabantaan ng lalaking kaharap nito, walang pag-alinlangan siyang lumapit dito. Sino ka? Bakit mo pinapakialaman ang pagdidisiplina ko sa aking anak? Tanong ng lalaki. Anak mo pala iyan. Bakit parang takot na takot sa'yo? Natural dahil pinapagalitan ko. Umalis ka na. Ayaw ko sa lahat ng pinakakialaman ang buhay ko. Wika ng lalaki. Ate maganda, hindi ko pa siya totoong ama. Pinagsamantalahan niya po ako ng maraming beses. Tulungan niyo po ako. Ilayo mo po ako sa kanya. Pagmamakaawa ng bata. Biglang nabuhay ang galit sa puso ni Kandira. Galit na galit niyang hinarap ang lalaki. Bakit babae? Anong kakayahan mong labanan ako? Baka sa pormahan ka lang matapang? Tanong nito. Mas lalong nagalit si Kandira sa narinig. Nilapitan niya ito at walang kahirap-hirap na inagaw ang bata sa mga kamay nito. Huwag kang magtago sa likod ng batang ito. Matapang ka, diba? Harapin mo ko. Galit na wika niya. Tinawanan pa siya nito. Mukhang bagong singhot lang ito ng droga at nanlilisik pa ang mga mata. May binunot itong kutsilyo sa gilid nito. Ngunit hindi siya nagpapatinag sa mortal na ito. Sa dami na niyang pinagdadaan ng digmaan. Makikipaglaban sa mga immortal na mas malakas ang kapangyarihan sa kanya. Tingin niya sa taong ito ay isang tuta na sarap paglaruan. Ganito nga ang kanyang ginawa. Tira ito ng tira kung saan siya nito gustong saksakin. Ngunit hindi ito makatama. Hanggang sa nanggigil na siya dito. Hinuli niya ang kamay nitong may hawak na kutsilyo. Pagkatapos ay pinaikot-ikot ito. Kaya't hindi ito makagalaw. Hayop ka! Ang yabang mo! Bitawan mo ko! Galit na wika nito. Habang nagpupamiglas. O pa ngayon ang mayabang, ikaw pa itong may hawak na kutsilyo. Natatakot kang sa iyong tiyan ito mababaon ang talim ng kutsilyong ito? Sa bagay, hindi na rin yata karapat-dapat na magkaroon ka ng ikalawang pagkakataon. Dahil baboy ka. Demonyo sa lahat ng demonyo. Hindi mo kailanman makikita ang anak mo. Mahabang litanya niya. Hindi na niya binigyan pa ng pagkakataon na mabuhay ito. Gamit ang sarili nitong kutsilyo, ay walang awa niyang binaon ang talim nito
sa katawan ng lalaki. Tila kay dali lang ng buhay nitong kitilin. Matapos nitong mangisay ay tuluyan na itong nalagutan ng hininga. Agad niyang nilapitan ng batang babae at niyayang sumama sa kanya. "Huwag kang matakot sa akin. Ginawa ko iyon para sa'yo." Ayon niya nang makitang nakatakip ng mukha ang bata. Unti-unti nitong hinawi ang kamay sa mukha nito at tumingala sa kanya. "Hindi niyo po ako sasaktan." "Hindi bata. Ano nga palang pangalan mo?" "Lenny po." "Lenny, halika. Sumama ka sa akin. Simula ngayon, ako na ang magiging nanay mo." "Talaga po? Wala pa akong ina simula nagkamali ako sa mundong ito." "Kawawa ka naman. Halika, ako na. Simula ngayon, magkakaroon ka na ng pamilya. Ako ang ate kantera mo. Ate na lang ang itawag mo sa akin. Baka hindi ako makahanap ng ano dito." "Hindi, joke lang." Anya rito. Alam niya ang pagkaramdam ng walang pamilya. Mas masaklap ang pinagdadaanan niya. Kasi mula nagkamalay siya, ay wala siyang ginawa, kundi ang ilaban ang buhay niya. Lagi siyang nakikipaglaban. Lumaki siya sa training area kung paano makipaglaban. Kailangan niyang maging malakas, maliksi at bihasa sa pagkikipagdigma. Sa edad na 10 ay isinilang na siya sa digmaan. Kaya wala na siyang takot pa na suungin ang masalimuot na buhay. Naganap siya ng bahay na maupahan, kasama ang batang si Lenny. Tutuhanin niya ang pangako niya dito. Magiging ate siya dito. May nakita siyang karatula sa labas ng isang bahay. Nakapaskil doon ang room for rent. Ngunit may numero ng telepono sa baba. "Paano natin ito makontak? Wala tayong cellphone." "Anya?" "Hindi ko rin alam ate. Bumili ka na lang ng cellphone. Mukhang marami ka namang pera. Ang dami mong alahas sa leeg at kamay. Mayaman ka ata." Nakapa niya ang leeg. Naisip niyang ibenta lahat ng kanyang alahas upang magkaroon ng pera. "Halika Lenny, samahan mo ako." "Saan po tayo pupunta?" "Bebenta natin itong mga alahas ko para may gagamitin tayong pera pang upa ng bahay, tsaka pang bili ng mga masasarap na pagkain." Tuwang-tuwa ang bata nang marinig ang pagkain. Gutom na rin ito kaya lakad-takbo ito patungo sa sanlaan. Pagkatapos maisanla lahat ng mga alahas, ay bumili siya ng maraming pagkain. Agad niyang pinakain si Lenny. Pagkatapos ay bumili na ng mga gamit, kasama ang cellphone. Noong una hindi niya alam kung paano gamitin ang cellphone. Mas magaling pa sa kanya si Lenny at ito pang nagtuturo sa kanya kung paano gamitin ang cellphone. Subalit mabilis din siyang natuto. Naisip niyang maging kasangkapan ng gamit na iyon upang mas madaling mahanap ang ina. Habang naglalakad patungong palengke, ay hawak-hawak pa rin niya ang kanyang cellphone. Tila nanibago siya sa gamit na iyon at tuwang-tuwa siya sa mga nakikita. Hindi na siya nakatingin sa dinadaanan niya at wala na siyang pakialam sa paligid. Hindi niya napansin ang isang snatcher na umaaligid sa kanya. Hinintay lang nito na marating nila ang hindi mataong lugar. Nang makakuha ito ng pagkakataon, ay mabilis nitong inagaw sa kanyang mga kamay ang hawak na cellphone. "Hayop! Ibalik mo sa akin yan!" sigaw niya. Ngunit mabilis na nitong itinakbo ang kanyang cellphone. Ayaw mong ibalik sa akin?" Anya sa sarili. Mabilis siyang nag-teleport sa harapan nito. Sa isang iglap ay nasa harap na siya ng snatcher. Nahinto ito sa pagtakbo nang makita siya nitong nakatayo sa harapan nito. Namilog sa gulat ang mga mata ng snatcher
Nang makita nito ang kanyang bulto na nakatayo na sa harapan nito, nilingon pa nito ang likuran. At nang makitang walang nakasunod dito, ay napahakbang ito pa atras. Saan ka pupunta? Anong akala mo na mabilis mo akong matakasan? Tanong niya. Bilis ang mga kamay nitong binunot ang barel sa gilid nito. Mamatay ka na, demonyo ka! Sigaw nito, sabay kalabit ng gatilyo ng barel. Hindi nito tinigil ang pagpapaputok hanggang sa maubos ang bala nito. Ngunit gano'n na lang ang pagtataka at takot nito nang makita ang hindi siya tinatabla ng bala. Anong uri kang nilalang? Halimaw ka ba? Tanong nito. Kung ano ang nasa isip mo, iyon na yun. Kanya. Sabay suntok dito sa panga. Diretso itong nawala ng malay pagkatapos ay bumagsak. Kaya bigla siyang nakaramdam ng pagsisisi. Nakalimutan kong ganyan pala kayo karupok ng mga mortal. Hindi tuloy kita napaglaruan. Anya. Sabay dampot ng cellphone niyang hawak nito. Pagkadampot niya ay biglang may nagbigay babala sa kanya. Bitawan mo yan. Utos nito. Karamdam niyang may matigas na bagay na nakadiin sa kanyang batok. Unti-unti siyang tumayo. At mabilis na nag-teleport sa likod ng nilalang na may banta sa kanyang buhay. Nagulat ito nang mawala siya sa harapan nito. Palingalinga ito nang bigla siyang magsalita mula sa likod nito. Hinahanap mo ba ako? Tanong niya. Bigla itong napalingon at gulat na gulat nang makitang nasa likuran na siya nito. Anong uri kang kriminal ka? Tanong nito. Ako kriminal? Tanong niya. Oo, kriminal ka. Dahil pinatay mo ang lalaking iyan. Balak mo pang pagnakawan ang lalaking iyan. Napakasama mong nilalang. Babae ka pa man din. Galit na wika nito sa kanya. Napangiti siya habang nakatitig sa babaeng sa tansya niya ay nasa 40 na ang edad. Ngunit napakatikas at napakaseksi pa rin. Mukha ka namang matalino at professional. Pero ang tanga mo naman pagdating sa panghusga. Anong sabi mo? Tanga ako? Wag na wag mong sabihin na tanga ako. Baka pagpepestahan ka ng aking mga tauhan. Hindi mo pa ako kilala. Ah, talaga? Sige nga. Sabihin mo kung ano ang pwede mong ipagmalaki sa akin. Pang-uuyam na tanong niya rito. Magkasubukan tayo. Kung kaya mo kong talunin, makilala mo ako ng husto. Pwede kitang dalhin sa aking teritoryo. Pangahamon nito. Para saan naman yon? Tanong niya. Alam kong masamang nilalang ka. Isa kang snatcher killer. Pwede ka sa organisasyon ko. Napatawa siya ng pag-aksa sinabi nito. Gayunpaman ay sinakyan pa rin niya ang hamon nito. Lumaban siya dito, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Hindi siya gumamit ng kapangyarihan. Nakipaglaban siya dito sa pamamagitan ng kanyang lakas at enerhiya. Nagtaka ito sa kakaibang pwersa at lakas na taglay niya. Unang atake pa lang niya sa pamamagitan ng pagsuntok ay nagtaka na ito. Kakaibang lakas ang taglay mo. Kahit sinong kalaban ay pwede mong talunin. Akala ko ba maglalaban tayo? Bakit parang gusto mo lang hulaan ang aking katauhan? Oo na, soko na ako. Pwede na kitang dalhin at ipakilala sa aking organisasyon. Anong ibig mong sabihin? Nakita ko kung gaano ka kalakas. Wala ka ring awa kung pumatay. Bakit? Anong organisasyon ng masamang grupo ang meron ka? Tanong pa nito. Nakakatawa ka ate. Hindi ko minsan man pinasok ang mga sinasabi mong organisasyon. Oo, wala akong awa kung pumatay. Libo-libo na rin ang aking napatay sa aming kaharian. Pinagtawanan siya ng kaharap na babae. Iniisip nitong nalipasan siya ng gutom. Gayunpaman,
ay dinala pa rin siya nito sa lungga ng mga kasamahan nito. Masama ang titig ng mga kasamahan nito sa kanya nang makita siya. Bakit ka nagdala ng tao ditong hindi mo kilala? Galit na tanong ng isang lalaki. Mas matanda ito kaysa sa babae. Ngunit matikas pa rin ang tindig nito. Halatang araw-araw pa rin nagsasanay sa mga pansariling depensa. Matalim itong nakatitig sa kanya. Na tila ba isa siyang banta sa buhay nito. Ano ka ba, Ruben? Malaki ang may tutulong niya sa ating grupo. Pwede siyang pang-asasin. Nakita ko ang galaw niya. Oo, pang-asasin. Pero paano kung spy pala yan ng mga kalaban? Hindi. Ramdam kong hindi siya kalaban. Halika, Binibini. Magpakilala ka sa aming lahat. Tawag sa kanya ng babae. Kantira. Ako si Kantira ng Kariang Magidan. Nandito ako upang hanapin ang aking ina. Isa siyang mortal, ayon sa aking tagapangalaga. Diretsa ang kwento niya sa mga ito. Nagkatingina ng mga ito. Mahabang katahimikan bago napaupo ang babae. At alanganin ang ating pasulyap-sulyap sa kanya. Kita niyo na, sabi ko sa inyo, hindi siya kalaban. Wika ng babae. Ako si Malo, isang mafia queen. Itong si Ruben ang mafia king ng lugar na ito. Amin ang baluarting ito. Sino man ang manghas na pasukin ng lugar na ito ay magiging alaala na lamang ng kanyang kaanak. Litanya ng babae. Ano mga ginagawa niyo? Tanong niya. Ang ilalim nitong kinatatayuan natin ngayon ay laboratorio ng droga at bodega ng mga ilegal na baril. Iyon ang pinapaikot namin. Kami ang pinakapuno at supplier ng lahat ng mga drug lord at drug poser sa buong bansa. Alam mo ba kung bakit kita dinala dito? Tanong nito. Bakit naman ako nasali sa grupo mo? Wala akong balak maging sindikato. Saad niya. Tawagin mo akong Ate Malo. Malaking tulong sa buhay mo ang aking grupo. Kahit anong hilingin mo, kahit ano ang kailangan mo, mabilis na matutupad, mabilis na magawa ng aksyon. Bigla niyang naisip ang kanyang ina. Baka sakaling mahanap niya ang ina. Sakaling pumayag siya na umanib sa mga ito. At mahanap niya agad ang kanyang ina. Tutulungan siya ng mga ito. Ang itim na balat sa kanang dibdib ang siyang palatandaan para mahanap niya ang kanyang ina. Ayon ito sa kanyang tagapangalaga noon, bago siya nito iniwan. Mahirap dahil hindi nito naipangalanan ang kanyang ina. Kaya kahit pangalan ay hindi niya alam. Payag akong sumali sa grupo niyo, pero kaya niyo kayang mahanap ang nanay ko? Tanong niya. Yan lang naman pala. Anong pangalan ng iyong ina? Tanong ni Malo. Hindi ko ring alam eh. Kibit balikat na sagot niya. Yun lang, o siya. Susubukan natin ang iyong galing. Anong ibig mong sabihin? Kunot noong tanong niya dito. Kalabanin mo ang dalawang asasin naming lalaki. Kapag nagawa mong talunin sila, sigurado nang magiging legal ka ng kasapi ng grupo. Sus, yun lang pala. Asa na? Labas mga asasin. Susukatin natin ang galing nyo. Sagot niya. Dalawang lalaki ang nakasuot ng leather jacket at leather na pantalon na parehong kulay itim. Nakasombrero Amerikano na kulay itim din. Mayabang ang mga ngiti ng mga ito. Matapang ang paraan ng titig. Akalain mong nagkaroon siya ng malaking atraso sa mga ito. Kakayanin mo ba kaming dalawa? Tanong ng isang lalaki. Baka hindi. Malay ko ba? Ayoko rin namang sabihin niyo sa akin na napakayabang kong nilalang. Tinawanan siya ng mga ito.
at sabay pang humakbang papalapit sa kanya. Nagmatsyag siya sa bawat kilos na mga ito. Ang nasa likod niya ang nagbabadyang atake. At ilang sandali pa ay dinig na niya ang pag-angat ng mga paa nito upang atakehin siya nito sa pamamagitan ng napakalakas na sipa. Ngunit mabilis niya iyong nasalo. Ganon din ang gagawing atake ng kanyang nasa harapan. Kaya umikot siya at ginawang depensa ang kaninang nasa likod na nahawakan niyang paa. Bumagsak ito nang matamaan ng sipa ng mismong kasama. Kaya halos lalamunin siya ng mga ito ng buhay. Sinugod siya ng isa. Ngunit sa isang kisap mata nito ay nawala siya sa harapan nito. Nagtaka ito kaya inikot nito ang tingin nito sa paligid. Bago pa man ito lumingon, ay hinipan niya ng malakas ang batok nito. Namilog ang mga mata nito sa pagtataka kung bakit naroon na siya sa likod nito. Ngunit bago pa man ito nakapagsalita, ay pinaulanan na niya ito ng suntok at tadyak na siyang isa-isa din itong nasalo. Bumangon ang kasama nito at sumabay na rin sa atake. Doble ang depensa ang ginawa niya. Gayunpaman, walang kahirap-hirap sa kanya kung paano idepensa ang sarili. Inis na inis ang dalawa at halatang inihingal na kakaatake sa kanya. Ano, kaya pa ba? Kasi kapag ako nagkapag-umpisa, tiyak na tuloy-tuloy na. Wika niya. Ang yabang mo! Galit na singhal ng isa. Galit na galit itong binunot ang kutsilyo sa pantalan. Sa bandang gilid ng tuhod nito nakataklos. Ngumiti lamang siya nang makita ang kumikinang nitong kutsilyo. Parang hindi naman kayo mga lalaki sa lagay na yan. Nakikipaglaban ako sa inyo gamit ang depensa at lakas. Pero, ayan kayo. Pinapakitaan ako ng patalim. Subalit ayos lang. Kung saan kayo komportable, edi okay. Ngiting weka niya. Mas lalo ang mga itong napikon. Kaya ginawa nito ay pinagsasaksak siya. Ngunit ganoon pa rin siya kaliksi kung dumepensa. Sa galit ng mga ito, ay sabay na siya ng mga itong pinagsasaksak. Ngunit nagulat ang dalawa nang bigla siyang nawala sa harapan ng mga ito. Aktong lilingon ang isa, ngunit bago pa man ito tuluyang nakalingon, ay binatukan niya ito ng buong lakas. Diretso itong bumagsak sa sahig at nang makita iyon ng kasama nito, ay galit siya nitong sinugod. Hindi na niya ito hinayaan pang gumawa ng eksena. Hinawakan niya ang kamay nito at inikot patalikod. Pagkatapos ay binatukan din ito ng sobrang lakas. Kaya natumba rin ito kung saan kanina bumulagta ang kasama nito. Pasensya na kayo. Ganito ang gusto nilang mangyari. Anong magagawa ko? Kayo din naman. Ayaw niyo akong tigilan. Anya sa mga ito. Napatingin siya sa kinaroroonan ng Mafia King at Queen nang marinig ang palakpakan ng mga ito. Nakakaiba nga. Ngayon ay opisyal ka ng miyembro ng aming grupo. At ikaw mismo ang mangunguna o leader ng mga assassin ng grupong ito. Walang problema, Ate Malo. Gagawin ko ang responsibilidad ko. Basta, tutuparin niyo ang pangako niyong hanapin ang nag-iisa kong pamilya, ang aking ina. Yan lang talaga walang problema. Madali lang yan. Wika nito. Nabuhayan siya ng loob. Gayunpaman, dismayado siya sa pasyang ginawa niya. Galing na siya sa mundo ng mga immortal. Binansagan na rin siyang reyna ng mga mandirigma. At nang makarating siya sa mundo ng mga mortal, mukhang ganon pa rin ang magiging papel niya. Laban pa rin, gulo pa rin, at pagkikipag-away pa rin ang kanyang papel. Ganda ka. Mamayang gabi ay may shipment tayo. Wika ni Ruben
Ano po ang gagawin natin? Basta sumama ka na lang. Ikaw ang magiging leader ng grupo. Sa iyo ko nakikita ang kakayahan ng isang magaling na leader sa pagkikipagdigma. Uwi ka pa rin ni Ruben. Sigurado ba kayo niyan, kuya? Ruben, yan ang itawag mo sa akin, Ruben. At huwag na huwag mo kong matawag-tawag na kuya. Uwi ka nito. Tinitigan lamang niya ito. Hindi na rin siya nakapagsalita. Nang dalhin siya ni Malo sa silid na inihanda nito para sa kanya. Itong silid na ito ay matagal nang nakareserba sa aking unika iha. Umpisa ng kwento ni Malo. May anak ka pala, ate? Oo, 5 taon na siyang nawala sa akin. Napakahiwaga ng pagdadalang tao ko sa kanya. Ang haba ng kwento kung bakit ko siya naipagbuntis ng walang ama. Gayunpaman, hindi ko sinukuha ng paghahanap sa anak ko. Umaasa akong balang araw ay magkikita rin kami at magkasama ng matagal. Litaan niya nito. Napaka-espesyal parang ang kwartong ito. Bakit mo pinapatirahan sa akin? Paano kung biglang dumating ang iyong anak? Papayag ka naman sigurong ilipat sa kabilang kwarto kapag dumating ang araw na iyon, hindi ba? Ikaw lang din ang binigyan ko ng pagkakataon sa silid na ito. Maraming bagay ang nandito. Alaala ng nag-iisang anak ko. At huwag na huwag mong bubuksan lahat ng mga aparador na nakakandado dito. Pwede ba? Oo naman. Hindi ko gagalawin ang mga bagay na hindi ko pag-aari. Anya. Pinapahinga siya nito pagkatapos ay ginising para maghapunan. Ngunit bago siya lumabas, ay tinawagan muna niya si Lene. Tinuro niya rito kung saan nakatago ang pera niya. Bakit ate Kantera? Hindi mo na ba ako babalikan dito? Tanong ni Lene. Babalikan kita, ngunit hindi ko pa sigurado kung kailan. Basta, lagi ka na lamang mag-ingat ha. Tsaka yung pera, gamitin mo sa tama at mahalagang gastusin. Anya. Tumango ito at nagpasalamat. Kinagabihan ay maaga siyang pinatawag ni Ruben at Malo. Binigyan siya nito ng panuto kung ano ang gagawin. Sakaling harangin ng checkpoint ang kanilang dalang mga kahong-kahong droga. Sisiw yan, ako ang bahala. Anya. Bilib ako sa taglay mong lakas ng loob at pagiging positibo. Parehong-pareho tayo ng ugali. Uwi ka ni Malo. Kaya siguro parang komportable tayo sa isa't isa? Sagot niya rito. Napangiti lang din ito. Binigyan siya nito ng baril na kalibre 45 at maraming bala. Matapos maikarga sa kanilang 10-wheeler truck ang lahat ng dapat pang impart, ay agad ding lumarga ang malaking truck. Kalmado lamang siya at walang alam sa mga susunod na mangyayari. Nang marating nila ang nasabing lugar na paliko at may nakaharang na katagang checkpoint. Eto na po yun, Ma'am Kantera. Uwi ka ng driver. Anong ibig mong sabihin? Checkpoint, ma'am. Titignan nila ang ating mga karga. Delikado tayo. Kaya kailangan mong gumawa ng paraan. Libangin mo sila, ma'am. Uwi ka ng driver. Agad siyang bumaba at hinarap ang mga pulis siyang armado. Pagbaba pa lang niya ay napakalagkit na ng titig ng isang binata sa kanya. Ang isa pa niyang kasama ay bumaba na rin. Naiwan ang driver ng truck sa taas. Anong kailangan natin, sir? Tanong niya. Magandang binibini, ipagpaumanin mo kung naistorbo namin ang inyong biyahe. Kailangan lang po namin tignan kung ano ang mga laman ng van. Yun lang pala. Pwedeng-pwede naman po yun, sir. Umakyat ka lang po. Pwede mong i-check. Anya. Ang kasama niyang lalaki ay nasa tabi lang niya.
Ako nga pala si Sargento Jefferson Binibini. Baka habang nasa taas ng truck ang aking tatlong kasama ay baka pwedeng makilala na muna kita. Litanya ng binatang pulis. Oo naman, ako si Kantira. Ikinagagal akong makilala ka, butihing Ginoo. Anya. Napakatamis ng titig sa kanya ng binata. Tila nasisihan din siyang tignan itong kakaiba ang titig sa kanya. Halatang may kakaiba itong pagtingin. Biglang sumigaw ang nasa loob ng van na mga kasamahan nitong pulis. Sir Jefferson, positive. Kaung-kaung droga. Sigaw nito. Agad na binunot niya ang baril na nakatago sa kanyang gilid. Sabay din ang kanyang katabing kasama na agad pinagbabaril ang tatlong nasa taas ng truck. Habang siya mabilis na inikutan at tinutukan ng baril ang binata. Kantira, huwag mo kong subukan. Ang ginagawa niyong ito ay illegal. Ang aking ginagawa ay para sa bansa. Sa gagawin niyong ito, maraming buhay ang masisira. Paliwanag ng pulisya. Wala akong pakialam. Trabaho lang ito at wala akong pakialam sa mga taong sinasabi mo. Hindi ka ba tao para sabihin mo ang ganyan, Kantira? May pamilya ka rin, kaanak. Wala akong nakilalang kaanak na tao. Ang ama ko naman ay isang immortal. At hindi ako kinikilalang anak. Kaya wala akong pakialam. Tumahimik ang binata. Habang inaanalisa ang nakakalito niyang bahayag. Unti-unti nitong nilingon ang ulo nito. Ngunit muling na estatwa ng bigla niyang sinigawan at balaan. Subukan mong lumingon dahil mabawasak itong bungo mo. Anya. Seryoso siyang nagbabantay dito. Napapikit na mga mata ang binata. Hinawakan nito ang malaking medalyon na nakakabit sa leeg nito. May kung ano itong inusan at paggaguhan ay nasa harapan na siya ng binatang pulis. Yakap siya nito habang ang baril niya ay nasa kamay na nito. Hindi niya alam kung paano nito ginawa. Sabalit naramdam niya ang biglang pagka-estatwa at ilang sandali pa ay ang binata nang may hawak ng alas. Nakatutok ang baril sa kanyang noo. Sariling baril pa niya iyon na inagaw ng pulis sa kanya. Hindi ko alam kung anong katauhan ang meron ka, Kantira. Pero pakiusap, itigil mo na ang pagsuporta sa mga malalaking sindikato ng bansa. Maawa ka sa ating mga mamamayan. Hindi niya ito pinakinggan. Sa pagkakataong iyon ay mabilis niyang inagaw ang kanyang baril at ipinukpok ito sa ulo. Sakto lang din na mawalan ito ng malay. Hindi niya maipaliwanag kung bakit ayaw niyang masaktan ito. Babarilin sana ito ng kanyang kasama. Ngunit mabilis niya itong inawat. Wag, hayaan mo na lang siya. Wag mo na siyang pakialaman pa. Ang mabuti pa ay ibaba mo yung katawan ng tatlong pulis na pinagbabaril mo nang makalarga na tayo. Anya. Diretso sila sa lugar na destinasyon ng truck. Tagumpay na nakarating ang kanilang dalahin matapos ang pangyayaring iyon. Subalit ang mukha ng binata ay tila nanunuot sa kanyang alaala. Hindi niya ito makakalimutan na kahit sa kanyang panaginip ay ito ang lagi niyang kasama. Kantira, bakit nandito ka pa sa labas? Magpahinga ka muna. Bukas, may panibagong misyon na naman kayong susuungin. Utos ni Malo. Wala kang dapat ipag-alala, Ate Malo. Sisiw lang ang mga iyan. Ang hiling ko lang sa iyo ay ang makilala ang aking ina. Kailan pa? Inip na tanong niya. 2 misyon na lang. Kapag nagtagumpay ka sa 2 ito, isusunod natin ang misyong hanapin ang iyong ina.
Sabi mo yan, Ate Malo, ha? Gusto ko nang makasama kasi ang aking ina. Gusto ko nang mamuhay ng normal. Mabuti ka pa. May pagkakataon at pag-asang mamuhay ng normal. Kami, habang buhay ng susuungin ng gulo, kamatayan lang ang magpapahinto sa amin sa larangang ito. Malungkot na wika ng Mafia Queen. Bakit kasi ganitong mundo ang pinili niyong pasukin? Hindi ko rin gusto ang buhay na ito, Kantira. Napilitan akong pumasok sa ganitong organisasyon dahil sa aking ama. Siya noon ang hari ng mga mafia syndicate dito at bilang prinsesa noon, kailangan niya ako mahanapan ng magiging asawa upang kapalit nila. Hindi ko rin gusto ang gagawin niyang iyon, kaya tumakas ako noon. Mahabang kwento ni Malo. Hindi ka nagtagumpay? Tanong niya. Mahabang kwento, Kantira. Sobrang haba. Ikwento mo naman sa akin, ate. Maniniwala ka kaya? Ikwento mo lang, baka sakali. Anya. Bumuga ito ng hangin. Pagkatapos ay muling nagkwento. Habang sakay ako ng kotse, ay naligaw ako sa isang lugar. Hindi pangkaraniwan iyon. Para siyang isang paraiso. May nakakita sa akin na isang lalaki. Sabi niya, isa siyang prinsipe. Pero may kapangyarihan siya. Nakakamangha. Kaya hindi ako nagpakilalang prinsesa. Kasi pagtatawanan lamang niya ako. Ang katulad kong prinsesa ng mga sindikato ay hindi nakakatuwa. Hindi mo man lang ba maipagmalaki na isa kang prinsesa? Sinamahan niya ako sa lungkot na pinagdadaanan ko. Dinala niya ako sa isang munting bahay. Para kaming naglalaro ng bahay-bahayan doon. Napakasaya namin pareho. Hanggang sa mabisto ng kanyang ama. Kinuha siya sa akin at pinaalis ako sa lugar. Ang sabi ay, teritoryo nila iyon. Wala akong magawa ng mga oras na iyon. Ang ipinagtataka ko lang ay noong umalis sila sakay ng kabayo, ay bigla na lang naging masukal ang lugar. Mahabang kwento nito kay Kantira. Naalala niya nang lapitan siya noon ng matandang babae. Kinatok nito ang bintana ng kanyang kotse. Lola, bakit po? Tanong ni Malo. Sa matanda nang buksan niya ang bintana. Ikaw palang may-ari ng kotseng ito, ma'am. Matagal itong nakatambay dito. Saan ka ba nagpunta? Dito lang po ako, Lola. Hindi mo lang siguro ako napansin kasi tinted ang salamin ng kotse ko. Paliwanag niya. Ngunit parang ayaw maniwala ng matanda sa kanya. Habang paalis siya, ay nakasunod lang ang titig ng matanda sa papaalis niyang kotse. Habang inaalala ang bagay na yan, ay nakatulala si Malo at halatang nasasaktan pa rin. Mahal mo yata talaga ang prinsipeng iyon, Ate Malo. Wika ni Kantira matapos ang kwento ni Malo. Malamang hindi ako sumama ng matagal sa lalaking iyon kung hindi ko siya gusto. Nagbunga noon ang aming pag-iibigan. Ngunit 5 taon ang nakalipas. Bigla na lang may dumukot sa kanya. Hindi man lang na-trace at hanggang ngayon, walang nangyayari sa paghahanap sa aking anak. Sobrang misteryoso ng kanyang pagkawala. Kwento pa rin ni Malo. Biglang napaisip si Kantira. Hinala niyang taga-kabilang mundo ang tinutukoy ni Malo. Kaya sinabi niya dito ang nasa kanyang isip. Ate Malo, hindi kaya at isang engkanto ang iyong naging karelasyon noon? Anong engkanto? Naniniwala ka sa mga iyon? Dahil may dugo akong engkanto, kaya bakit hindi ako maniniwala? Ayan ka na naman, Kantira. Nalipasan ka na rin ba ng gutom? O gumagamit ka rin ng mga drogang
ipinapabenta natin. Napabuntong hininga siya. Ayaw niyang magkaroon sila ng bangayan. Hayaan na lamang niya ito kung ayaw nitong maniwala sa kanya. Nang gabing iyon ay may ipopuslit na naman silang isang truck na mga smuggled na baril. Isang isla ang kanilang pagdadalhan. Isang grupo ng mga rebelde ang nakipagdeal sa hari ng mafia. Bayad na ang mga ito at i-deliver na lang. Ganoon pa rin ang gagawin mo, Kantira. Alam ko na kayang-kaya mo lahat ng ito. Malaking transaksyon ulit ito. Ipinagkatiwala namin sa iyo dahil maaasahan ka. Kaya mo itong hawakan kaya good luck muli sa iyo, iha. Uwi ka sa kanya ni Ruben. Oo naman, walang problema. Gaya ng sinabi ko, sisiw sa akin ang misyong ito. Salamat, Kantira. Malaking tulong ka sa amin. Masyado na kaming mainit sa mata ng mga parak. Kailangan muna naming magpalamig. Sa iyo na muna namin ipagkakatiwala ang mga malalaking transaksyon. Huwag kang mag-alala. Kapalit nito ay maraming pera. Nagtaka lang ako kung bakit ganito kalaki ang tiwala niyo sa akin. Gayong, kakakilala niyo lang sa akin eh. Kung tutuusin, pwede ko kayong ikanta sa mga parak. Anya ka, Ruben. Tumawa lang ito ng pagak, sabay hit-hit ng sigarilyo. Alam mo, Kantira, napanood ko ang video mo. Kung paanong bigla ka na lang nasa harapan ng isang lalaking nang snatch ng cellphone mo. Naging viral iyon. Nakapagtataka. Ngunit nakakamangha higit sa lahat. Bihira ang may ganyang angkin. Marahil ay may taglay kang anting-anting. Malaking asset yan ng organisasyon. Tsaka kung ikanta mo kami, hindi rin ganun kadali. Dahil marami kaming kapit sa taas. Tiyak na patatahimikin ka lang nila. Mahabang litanya ng Mafia King. Tinawanan din niya ito. Kahit sabihin niyang wala siyang anting-anting na pinaniniwalaan ng mga tao at ipinagpilita na isa siyang Nephilim, kalahating tao at kalahating engkanto, ay wala siyang magagawa. Sasabihin lang ng mga ito na gumagamit siya ng droga. Napagtanto rin niyang hindi patas ang sistema ng mundo ng mga mortal. Kung walang pera, baliwala ang hustisya. Hawak lamang iyon ng mga malalaking tao sa lipunan. Nagpaalam siya na magpahinga. Sa gabing iyon ay panibagong operasyon na naman. Nagising siya sa mahihinang katok. Pagtingin niya sa relo, ay napabalikwa siya ng bangon. Kailangan na nilang umalis. Nagmadali siyang magbihis. Ikinabit niya ang kanyang kutsilyo sa kanyang paa. Inipit sa kanyang leather na pantalon ang kalibre 45. Hindi niya kailangan ng maraming armas. Kaya niyang lumaban nang hindi gumagamit ng ganong mga bagay. Paglabas niya ay nasa bungad na ng kanyang pinto si Malo. Handa ka na? Tanong nito. Handa na po, sagot niya. Sinamahan siya nito sa truck. Ibinilin lahat ng kailangan niyang gawin. At nang makausad, ay tsaka lang ito bumalik sa loob ng gusali. Bigla niyang naisip si P.O.3 Jefferson. Magkukross kayang muli ang kanilang landas. Tiyak siyang makikilala pa rin siya nito. Hindi niya maintindihan ang sarili. Kung bakit tila interesado siya sa binata. Tila ba sabik siyang makasagupa itong muli. At hindi nga siya nagkamali. Dahil muli na naman itong pumagit na sa kanilang mahabang paglalakbay. At dahil ibang truck ang kanilang ginamit, ay hindi nito alam na siya ang nasa tabi ng driver. Nakatali ang kanyang buhok at sa pagkakataong iyan
ay suot niya ang itim na antiparang may lens na kulay itim. Hindi siya bumaba hanggat hindi inaiwang mag-isa si P.O.3 Jefferson sa kanyang harapan. Nang nasa likod na ng truck, lahat ng mga kasama nito ay tsaka lang siya bumaba. "Kumusta, P.O.3 Jefferson?" tanong niya sabay alis ng kanyang antepara. Kitang-kita niyang pagkagulat sa mukha nito. "Tontira," sambit ng binata. "Akala ko nakalimutan mo na ako," aniya sa binata. "Kailan mo ba mauunawaan itong ginagawa mong kamalian?" "Gaya ng sinasabi ko sa'yo, nautusan lang ako, trabaho lang." "Pwes, trabaho lang din ito. Pasensya na," wika ng binata. Pagkatapos ay bigla na lang siya nitong hinawakan sa noo nang hindi niya napagandaan. Hawak nito ang medalyon sa gitna ng dibdib gamit ang kaliwang kamay, habang ang kanang kamay ay nasa noo niya gamit ang dalawang daliri lamang nito. Hindi man lang siya nakaganti o kahit depensa man lang. Biglang nagdilim ang kanyang paningin at hindi na niya alam ang sumunod na nangyari. Nagising na lamang siya sa isang pribadong silid. May gapos ang mga kamay at paa habang nakahiga sa kama. Napaikutan ng puting butil, kaya nagtaka siya sa kanyang sitwasyon. "Nasaan ako? Bakit ako nanghihina?" aniya. Napalingon sa kanya ang lalaking nakauniporme pa rin ng pagiging pulis. Nakapamulsa ito at tila ba hinihintay siyang magising. "Huwag mo nang tangkain pa. Nagamitan ako ng iyong kapangyarihan. Hindi ka na makakatakas pa. Naisumpa ko na anumang kapangyarihan na mayroon ka." Banta ni P.O.3 Jefferson. "Paano man nalaman?" "Huwag ka nang magtanong pa. Ngayon, sabihin mo sa akin kung saan ang bagong hideout ng mga mafia." Tanong ng P.O.3. "Bakit ko naman sasabihin?" "Dahil kapalit ng iyong buhay ang pagsasabi ng katotohanan." Seryosong wika nito. Hindi siya nakakibo. Pinag-aaralan niya bawat katagang lalabas sa kanyang bibig. Mahabang katahimikan at dinig niya ang bawat buntong hininga ng binata. Na tila ba ay pilit hinahabaan ang pasyensya nito. Alam niyang malabang mangyari na makatakas siya. Namangha siya sa kakayahan ng binatang kaharap. Alam nito ang kanyang katauhan at kayang-kaya siya nitong tapatan at talunin. Habang malalim ang kanyang pag-iisip, ay bigla itong nagsalita. "Pwede ba, Kantira? Huwag mo na akong pahirapan pa. Alam ko namang hindi ka masama. Alam kong may dahilan kung bakit mo sila sinusunod. Huwag ka naman sana magmatigas pa. Ano bang pakialam ko sa kaguluhang ito ng inyong mundo? Ang nais ko lang naman ay mahanap ang aking ina, ang makapiling siya at makasama sa simpleng pamumuhay ng mundong ito." "O sige, tutulungan kita. Huwag ka lang pa-impluwensya sa masasamang gawa ng katulad nito." "Narinig ko na rin ang pangakong iyan. Hindi ko alam kung sino sa inyo ang tutupad." Tanong niya. "Bigyan mo ako ng pagkakataon. Gagawin ko ang lahat. Ayaw kong manganib ang buhay mo." Paliwanag ng binata. Napaisip siya ng mahaba. Sa bagay, bihag na siya nito. Ibig sabihin, talo nito ang hawak niyang kapangyarihan. Kaya kailangan niyang magpailalim dito nang walang panghahamak. "Talagan mo ko?" utos niya. Hindi ito natinag. Wala itong reaksyon. Wala itong balak gawin ang kanyang gusto. "Ano, kalagan mo ko sabi. Kung gusto mong malaman lahat." "Hindi mo ako tatakasan.
Wala sa amin ang ganyang ugali. Kapag talo kami ng kalaban, ibig sabihin ay bihag na kami. Ano mang ipag-uutos sa amin ay kailangan naming gawin. Biglang nagliwanag ang ekspresyon ng mukha ng binata. Ganitong kinalagaan si Kantira. Pagkatapos ay hinayaan siya nitong makaupo. Ngunit hindi rin makaalis sa gitna ng kama. Walisin mo iyang pinaikot mo sa akin. Ang init sa katawan. Wawalisan ko yan. Pero sabihin mo muna sa akin ang address. Pamimilit ng binata. Wala siyang magawa kundi ang sundin ito. Agad niyang binigay ang address nito. At pagkatapos siyang sabihin iyan, ay agad din na nilinis ng binata ang naggalat na asin sa sahig. Tsaka lang siya naging komportableng muli. Sandali lang, tawagan ko si Hepe. Uwi ka ng binata. Pagkatapos ay i-denial nito ang hawak na cellphone. Tinawagan nito ang opisyal ng pulis at ibinigay lahat ng detalye sa address. Wala na siyang magawa pa. Kinabukasan, nabalitaan niya sa telebisyon ang pagkumpiska ng lugar. Subalit nakatakas pa rin muli ang hari at reyna ng mga mafia. Nailing na lamang siya habang nanonood. Talagang matinik sa batas sina Ruben at Malo. Wala ang mga itong dala ng nakatakas. Maging ang kanyang kwarto na pinatiran pansamantala ni Malo sa kanya ay nakumpiska ang mga gamit. Bigla siyang nakonsensya, lalo na at mahalagang gamit iyon ng kabataan ng anak ni Malo. Ayaw nitong pakialaman ng kahit sino ang mga gamit na iyon. Subalit walang patawad na ginulo ng mga pulis. Isang litrato ng batang paslet ang na-feature sa screen ng telebisyon habang nagbabalita ang isang medyaman. Napakunot ang kanyang noo nang makita ang isang pamilyar na damit. Bakit pareho kami ng damit ng pagkabata? Tanong niya sa sarili. Hindi niya makalimutan ang damit na iyon. Kahit 7 taon na siya noon at halos lampas na ng tuhod, ay sinusuot pa rin niya. Lalo na at paborito niya itong isuot. Ilang sandali pa ay namataan na naman niya sa batang nasa larawan ang pamilyar na kwintas na nasa leeg din ng batang babae na iyon. Isang gintong kwintas. Ang palawit ay hugis araw. May 8 guhit ng linya sa paligid. Sa gitna ay ang mag-inang kanlong, ang isang bagong silang na sanggol. Agad niyang tinugot ang kwintas na kaparehong nasa loob ng bulsa ng kanyang jacket. Walang pagkakamali. Iyong kwintas na nasa litrato ay ang kwintas na kanyang hawak. Bigla siyang naiyak nang hindi niya maintindihan. Si Ate Malo, siya ang aking ina. Anya. Naalala niya ang kwento nito. Ang tungkol sa pagkaligaw nito sa mundo ng mga immortal. Maging kung paano dinukot ang anak nito. Kaya pala misteryoso at palaisipan ang pagkawala. Iyon ay dahil ibang nilalang ang may gawa. At sa demensya ng mga ito siya dinala. May balita na pala. Sabi ni P.O.3 Jefferson nang makita ang ibinalita sa TV. Wala siyang reaksyon hanggang sasabihin niya ang tungkol sa kanyang inang reyna ng mga mafia. Ibig mong sabihin, ikaw ang anak ng mafia? Tanong ni Jefferson. Tumango siya kaya natahimik ito. Halatang nag-aalala rin ito para sa kanilang mag-ina. Ngunit nanindigan ito sa huli. Naging opisyal ako ng pulis para sa masa. Hindi para sa mga taong walang ginawa, kundi ang magparami ng pera sa ilegal na paraan. Walang pakialam sa maaring epekto ng mamamayan. Sana maintindihan mo. Uwi ka ng binata. Hindi siya nagsalita.
Hindi niya alam kung saan ang kanyang panig. Malamang ay sa ina. Kahit pa sabihing mali ang pinaggagawa nito, hindi niya pwedeng kalimutan na nabuo siya sa sinapupunan nito. At dugot laman nito ang humubog sa kanya. Paano ba ako umalis? Pwede ka bang hanapin ang aking ina? Tanong niya. Hilam sa luha ang kanyang mga mata. Sana gamitin mo pa rin ang iyong utak. Huwag mong paaralin ang iyong emosyon. Mas mainam pa rin na maging matalino ka sa lahat ng bagay. Bele ng binata. Ibig sabihin ay payag kang umalis ako? Hindi kita bihag, gaya ng sinasabi mo. Siguro nga pwede kitang kasuhan at ikulong. Ngunit hindi ko kaya. Saad ng binata. Iba ang kislap sa mga mata nito. Kakaibang kabang hatid sa kanyang puso. Hindi niya maipaliwanag. Sige na, hanapin mo kung kaya mo siyang hanapin. Pero lalahanin mong wanted siya. At baka mapahama ka sa kanya. Tiyak akong alam niya na ikaw ang nagsiwalat ng address ng kanilang hideout. Alam ko. Salamat, Sir Jeff. Jeff na lang. Sana magkita pa tayo muli. Ngumiti lamang siya dito at nagpaalam na. Gustong gusto ninyang masabi sa kanyang ina na siya ang hinahanap nitong anak. Ngunit hindi pa siya nakalabas ng pinto nang biglang pinagbabaril ang bahay ni P.O. Trey Jefferson. Gabilis siya nitong nahila nang makitang may granadang ibinato sa mismong pinto na sana ay bubuksan na niya. Alam kong may kakayahan kang mag-teleport. Isama mo ko. Sa kotse tayo. Kailangan nating makatakas. Utos ng binata. Nasaan ang kotse? Tanong niya. Nasa harapan ng gate ng bahay sa tapat nito. Sige, pumikit ka. Pagkautos niya rito, ay pinikit na rin niya ang kanyang mga mata sabay yakap dito. Nang iminulat nila ang kanilang mga mata, ay nasa loob na sila ng kotse. Tindid iyon, kaya hindi sila nakikita ng mga kalaban. Nang tignan niya ang isang puting van, ay namataan niya ang kanyang ina. Kaya bumaba siya at sinabi sa binata na tumakas na. Tantira, mapapahamak ka sa ginagawa mo. Hindi, Jeff. Kaya ko to. Ako ang bahalang magpaliwanag sa aking ina. Kung ganoon, hindi kita iiwan. Maghihintay ako dito. Saad ng binata. Wala na siyang magawa pa. Pinikit niya ang kanyang mga mata. At sa isang iglap lang, ay nasa harapan na siya ng kanyang ina. Tantira, hayop ka. Inilaglag mo ang organisasyon. Diretsahang panunumbat nito. Patawarin mo ko, ina. Hindi ko gusto, ngunit iyon din yata ang tama. Tinawag mo pa akong ina. Ang kapal ng mukha mo. Ako ang iyong nag-iisang anak kay Haring Roldan. Kilala mo si Roldan. Siya lang naman ang ilang taon kong pinagtiisan. Kilalanin lang ako na anak. Dahil ayon sa aking tagapangalaga, siya ang aking ama. At ang ina ko ay isang mortal. Kaya ikaw yun. Hindi ako kinilalang anak ni Haring Roldan. Kaya namuhay ako sa galit at paghihiganti. Bago ko pa man napagtanto na walang silbi ang paghahabol ko sa atensyon niya, gumawa ako ng paraan upang mapunta sa mundo ng mga tao. Iyon ay upang hanapin at makapiling ka, Nay. Mahabang kwento niya. Hindi ako naniniwala sa iyo. Kung kinuha ka nila sa akin, dapat si Roldan ang kumuha sa iyo mula sa akin. Hindi ko alam ang bagay na iyan, Nay. Ang tagapangalaga ko ay namatay. 10 taon lang ako ng mga panahong iyon at hindi na ikwento sa akin ang lahat. Pero isang bagay ang makapagpatunay na totoo ang sinasabi ko. Ito iyon, inay. Wika niya sabay pakita ng kwintas at ng palawit nito.
Natulala si Malo at halos ayaw ng kumurap saka't katitig sa palawit ng hugis araw. Nag-iisa yan sa buong mundo at anak ko lang ang may suot niyan. Wika ni Malo. Ako ang anak na iyon, ina. Sa akin ang kwintas na ito. Simula nagkaroon ako ng muwang sa daigdig na ito. Anya. Hindi natapos ang kanilang usapan nang biglang lumabas mula sa kanilang likuran si Ruben. Hayop ka, Kantira. Pinagkakatawalaan kita. Winasak mo ang aking imperyo. Galit na wika nito. May hawak itong baril na nakatutok sa kanya. Nasa 5 metro lamang ang layo nila sa isa't isa. Ruben, siya ang nag-iisa kong anak. Kaya wag na wag mo siyang saktan. Ngumiti lamang itong nakatingin sa kanya. Akalain mo yon. Siya palang anak mo. Pero siya rin ang naglaglag sa'yo. Kaya heto tayo ngayon. Hirap magtago. Hirap dumepensa. Galit na wika ni Ruben. Wala siyang kinalaman sa lahat. Hindi niya kasalanan kung bakit tayo natunton ng mga parak. Natuto ka ng maging tanga nang dahil sa babaeng iyan. Nakakatawa ka, Malo. Kung hindi iyan kumanta, hindi tayo mapariwara ngayon. Kaya ang dapat sa babaeng iyan ay mamatay. Galit na sigaw nito. Sabay kalabit sana ng hawak nitong baril. Ngunit bago pa man ito nakasaiyan, ay tinamaan na siya ng boleta sa kanyang noo. Butas ang gitna ng noo niya, matapos iyong barilin ni P.O.3 Jefferson. Nang bumaba ito ng kotse, ay agad itong tinutukan ng baril ni Malo. Ngunit mabilis na pumagitna si Kantira. Ina, wag! Sigaw niya. Umalis ka dyan, Kantira. Kung hindi ako ang papatay dyan, siya ang papatay sa akin. Hindi niya gagawin yun, Nay. Ako ang kakausap sa kanya. Ibaba mo yung baril. Walang magawa ito kundi ang ibaba ang hawak nitong baril. Nilingon niya ito at kinausap. Ina, marami kang nagawang mali sa batas. Sana maisip mong pagbayaran lahat ng iyon. Harapin mo anumang kaso ang isasampa sa iyo. Anak, paano kung tuluyan na akong hindi makalabas? Hindi yun mangyayari, inay. Tutulungan kita. Sa kahit anong paraan, magkakasama pa rin tayo. Gusto kong magsimula tayong muli ng bagong buhay. Sa malinis at desenteng paraan. Anya. Umiyak ito at napatango. Sawa na rin itong kargahin ang bigat ng dibdib habang ginagawa ang mga ilegal na paraan sa paghahawak ng negosyo. Lumingon ito kay P.O.3 Jefferson. Malungkot na iniangat ang mga kamay para magpahiwatig ng pagsuko. Pusasan mo na lang ako, Sir Jefferson. Handa na akong magbayad sa lahat ng mga pagkakasala ko. Ano man ang sentensya o hatol na ibibigay sa akin, ay handa na akong tanggapin. Alang-alang sa aking anak. Sana lang, magkaroon pa ako ng pagkakataon na magkasama kami ng matagal. Uy ka nito. Walang alinlangan itong pinusasa ng binata. Sa dami na ng mga kasalanan nito sa batas, kailangan na rin itong pagbayaran iyon lahat. Huwag kang mag-alala, Madam Mafia. Tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Asahan mong hindi ganon kalaki ang magiging hatol sa iyo. At hindi rin ito puputok sa media. Limitado lamang ang isyong ito upang hindi pagpepesta ng taong bayan. Mahabang litanya ng binata. Matapos maiposas ito, ay dumating din ang patrol ng pulisya. Halos kasabay lang nito ang ambulansya. Susundan ka namin sa presinto. Kailangan ko lang harapin saglit ang dito. Uy ka ulit ng binata. Matapos itong isakay sa patrol, ay dinala na rin ito sa presinto. Ang mga katawan ng bangkay na nasawi sa barilan
ay kinarga sa ambulansya. May mga dumating ding soko para mag-imbestiga. Sa presinto ay maayos na nakipag-usap ang kanilang abogado sa arena ng mafia. Sobrang nagpasalamat si Cantera sa kabutihan ng binata sa kanila. Sana pagdating ng araw ay magiging mas malapit pa tayo. Magiging prangka ako sa'yo, Cantera. Unang araw pa lang na makita kita sa checkpoint, iba na ang pagkaramdam ko. Litanya ng binata noong pauwi na sila sa bahay nito. Ibig mo bang sabihin na may pagtingin ka sa akin? Kasi ganyan ang pagkaramdam ko sa'yo eh. Napangiti ang binata nang marinig iyan. Hindi na kailangang maglihim sa isa't isa. Ang mahalaga ay pareho silang nagpakatotoo. Kinilala nilang pareho ang kanilang sarili, maging ang kanilang kahinaan. Halos isang buwan lang ay nagkaroon na kaagad sila ng initiate. Hanggang sa nagdadalang tao siya ng kanilang unang anak. Dahil doon ay agad silang nagpakasal. Masaya si Malo nang malamang magkakaroon na ito ng apo. Tuloy ang pagliliti sa kaso nito at hiling nito na makalaya ng maaga. Samantalang parehong pilit na tinatago ni P.O.3 Jefferson at Cantera ang kanilang mga taglay na kapangyarihan. Ang anting-anting ni Jefferson na minana pa mula sa kanyang lolo, at ang kapangyarihan ni Cantera na nananalaytay mula sa dugo ng kanyang amang immortal. Balang araw ay may papamana nila iyon sa kanilang mga anak. Lumipas ang 5 taon ay nakalabas si Malo. Nabigyan ito ng parol at sobrang saya nila nang malamang makakasama na nila ito. Nag-focus na lamang sa pamilya si Malo at bumawi din sa kanyang anak. At mas lalong bumawi ito sa mga apo na anak nila Jefferson at Cantera. Minsan sa buhay natin, akala natin ay hindi natin malalagpasan ng mga pagsubok. Ngunit kung magiging matatag tayo, ay darating tayo sa dulo na may saya at magandang buhay. At lahat ng alaalang masasakit ay isa lamang iyon sa mga mahirap na hagdanan na kailangan mong daanan para malasap ang sarap ng tagumpay. Wakas ng kwento. Hanggang sa muli.